So ayan mga kares, update lang tayo dito sa ginagawa ni Kuya Aris niya na bungalow house ng aso. So naglagay na kami ng mga division yung steel matting, kares. So hanggang sa loob. So ipapasilip ko lang sa inyo. At i-share ko na rin sa inyo yung madali ang paggawa nitong kanyang pinto. So ayan, i-share ko lang sa inyo, mga kares. Para magkaroon lang tayo ng may upload at nang hindi naman matingga yung ating channel. So ganyan po kaluwang yung ating ginagawa. So ayan, nakadalawang pinto na tayo mga kares. So mayroon pang apat. So sa loob mga kares, naglagay na tayo ng ito, yan. So may bago tayong kasama, siya yung magpipintor. So siya yung magpipintor nitong gagawin namin kasi gagawa pa kami ng CR at lababo, mga kares. Hey ka. So aring Ray Brito, yan. So yung ginawa kong pinto niya mga kares, simple lang para mapabilis lang tayo kasi nagmamadali si boss. So yung sa mga kanto hindi ko na siya iniskwala dahil pangpatagal pa yung ating pag-iiskwala. So tinumbok ko na lang. Mamaya i-share ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. So hindi naman siya pangit tignan. Ang kalis pwede nyong gayahin. Yan. So mamaya pwede kong sabihin sa inyo kung anong diskarte niya. So yung bisagra mga kalis, gumamit ako ng dahil 3/4 po ito. 3/4. So ginamitan ko siya ng D1 na schedule 40. So ayan. So nilagyan ko siya ng 3. Kaya matibay ito. Okay. So sa taas ginamitan ko ng flat bar. Ayan. Flat bar yung kilinam ko sa pinakataas. So matibay ito mga guys. So gumamit tayo ng square bar, pwedeng round bar. So pwede rin yung mga 10mm. Yan. So nilagyan ko na lang siya ng pabi. Yan, para magsilbing design at magiging para hindi na rin to luluwang. Yan. So matibay yung ating nilagay na bisagra, mga kares yan. So 3. So mamaya tatakpan pa natin dito ng flat bar para hindi naman po nakikita ito. So pag natapos ko itong 6 na pinto mga kares, isusunod ko na yung pinakalak niya. So simpleng lock na lang yung ilalagay natin. So ayan, nakadalawa na tayong pinto mga kares. Yan. So may 4 pa. So ayan, trabaho muna tayo. So ito yung ginawa ko mga kares para mapadali na lang. So hindi na ako nag 45 dito. So hindi na tayo nag 45 sa kanto para mapabilis lang tayo mga kares. So pag na forward yan ayos naman. So ito na lang yung discarding ginawa ko mga kares. Tinupi ko yung dulo. Yan. So kailangan pag tinupi mo dito, pantay sila dun. Yan. Pantay. Para lumapat po siya dyan. Yan. Kasi kung hindi po natin siya tutupin, tingnan natin. Halimbawa ito hindi siya natupi. So may awang siya. Yan. Pero once na natupi siya mga karsag, medyo nakadikit siya. So konti na lang yung ating
o magiging malapit na rin yung ispatan natin. So pwede rin kung may pang-grind kayo, i-grind nyo dito para lumapat siya dito. Yan. So i-grind nyo yung pinaka dito. So ako tinupi ko na lang. So pag na full width na po yan, maganda na po yan. So ito nasa taas naman siya, hindi siya makikita. So yun sa baba niya, nasa baba naman, kaya hindi siya mapapansin. So yung bisagrang ginawa ko mga karsa, so tatlo yung nilagay ko para matibay, siguradong matibay. Pwede naman na dalawa lang. So nagtabas po ako ng ito. Yung sabi mo, pwede rin na 2 cm, yung dalawang ganito tabasin nyo, at ito didos 5 cm. So 3/4 po ito na tubo na i-schedule 40 mga kares. So bago nating ispat ito, yan. So kailangan may lagay na natin to. May isuksok na natin mga kares. Yan. So ganito po yung magiging style yan. Napakatibay po nito mga kares. Yan. So itong dalawang malilit na to, ito po yung may ispat dito. Tapos ito po yung pinaka iikot-ikot. Yan. Magiging bisagra niya. So ayan. So ilalagay ko muna ito bago ko ispat itong mga to. So ilalagay ko dito sa square bar. So bahala na kayo sa kapal. So ito yung meron dito, kaya ito na rin.
So yan mga karisa, ganun lang kasimple yung paglagay nito. So yung madalian lang itong pinto kasi wala na siyang, hindi ko na siya pinortify yung kanyang kanto. So ganun lang po yung simple para mapabilis tayo. So nakatatlo na tayo mga karis, meron pang tatlo. So paano rin nagpipintura. So gagawin pa natin yung tatlo. So naglalagay ako ng stopper sa baba mga kares para pantay kanyang align. So may pagkakabitan tayo na pagwe-weldingan dapat dalawa. So pangatlo sa taas. So ayan mga karis, limang pinto na yung nalagyan. So isa na lang yung ating gagawin. So alas 5 na mga karis. Sana nagustuhan nyo yung pagbuo ko ng pinto sa madaling paraan. Mga karis, madali lang ito kasi hindi na tayo nag-45. So kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. At kung nagustuhan mo, i-like mo na rin. So ipakita ko sa inyo yung pintuan. So ayun mga karis, isang pinto na lang. So abangan nyo mga karis yung paglagay natin ng yung simpleng padlock. Yan. So sa susunod na video, gagawa natin ng video para may ma-share tayo sa inyo mga karis, para magtuloy-tuloy lang yung ating channel. So napakatibay nito mga karis dahil tatlo yung kanyang bisagra. So 3/4 ito at D1 ito.
So ayan mga Aris, yan yung bungalow house na ginagawa niyo po, Kuya Aris. So isang pinto na lang. Kakares, abangan nyo na lang po yung susunod kong video para sa simpleng padlock niya.